Narito ang dalawang paraan para disiplinahin ang iyong toddler nang hindi sumisigaw, nagbabanta o namamalo habang nakukuha pa rin ang kanilang pakikinig. Alam nating lahat kung gaano kahirap makipag-ugnayan sa isang 3 taong gulang. Pero tiwala ka, ang mga paraang ito ay magpapadali ng iyong buhay at magiging mas cooperative ang ating toddler. Una, palitan ng huwag sa positibong direksyon. Halimbawa, ang iyong makulit ay malapit ng tumalon mula sa sopa. Sa halip na sabihing huwag kang tumalon, na mas binibigyang diin ang salitang tumalon, subukang sabihin ang maaari nilang gawin. Halimbawa, nakikita kong tumatalon ka sa sopa, pero nag-aalala kung baka masaktan ka. Paano kung bumaba ka at tumalon sa sahig na lang? Kapag pinalitan mo ang negatibong utos ng positibong alternatibo, malinaw ang kanilang gagawin. At kapag nakinig sila, huwag kalimutang pasalamatan sila. Magagamit mo rin ito sa iba pang karaniwang sitwasyon tulad ng sa halip na huwag kang tumakbo, sabihin pakilakad ng dahan-dahan. Sa halip na huwag kunin, sabihin pakiabot nga sa akin. Sa halip na huwag sumigaw, sabihin pakigamit ang iyong tahimik na boses. Pangalawa, gawing tanong ang mga utos. Ang mga bata, lalo na ang toddlers, ay hindi gusto palaging sinasabi kung ano ang gagawin nila. Nasa yugto sila ng pagpapakita ng kanilang independensya, kaya kapag sinabi mo kung ano ang gagawin nila, mas malamang natutol sila. Ngunit kung gagawin mong tanong ang utos, pakiramdam nila ay may pagpipilian sila at nabibigyan sila ng kalayaan na magdesisyon. Halimbawa, sa halip na tidy up your toys, itanong mo, saan mo ilalagay ang laruan? Pakiramdam nila ay sila ang may control kahit na ikaw pa rin ang gumagabay. Napatunayang ito ay epektibo tulad ng sa aking toddler na hindi ako pinapansin kapag sinabi kong itapon ang kanyang diaper. Ngunit nang itanong ko, saan ilalagay ang diaper? Agad niya itong tinapon sa basurahan. Isa pang halimbawa, sa halip na mag-toothbrush ka, itanong, saan ang iyong toothbrush? Pwede mo ba akong tulungan hanapin ito? O pwede mo ba akong tulungan pisilin ng toothpaste? Mukhang maliit na bagay ito, pero kapag ginamit ang tanong sa halip na utos, pakiramdam nila ay bahagi sila ng desisyon at kadalasan ay gagawin nila ang gusto mo nang hindi nakikipagtalo.